let's get personal. Oh, Ito, tungkol sa'yo ba? Tungkol ba sa'yo? wag, Marami wag akong muna, alam sa'yo. wag sa akin, wag sa akin. Okay. Okay. Siyempre ito, hindi ko alam kung paano ko itatanong sa ito ng tama kasi Mm. I know um, mahirap kahit na tayong dalawa nasa isang dinner table na Oo. tayo-tayo lang. Ito I'm Mm. not hindi ko hindi ko na i-sugarcoat ito this Mm. time. Go ahead. Pero at saka Yeah. hindi rin na ano, obvious ba na naiilang ako dun sa tanong? Ah, pag-usapan natin si Danny. Okay. Once and for all, siguro tatanungin kita, how are you and Danny? Matagal na kami hindi nakakapag-usap. Mm. But in fairness to her, once tumawag siya ng kamusta, Mm. ang sabi niya nga sa akin, no, parang gusto niyang makilala. Kumbaga magkakilala yung anak niya, magkita lahat, maayos lahat. Yung apo mo. Yeah. So, pero after that, wala na. Hindi, kasi nabanggit mo yung apo mo. Parang ang weird lang kasi na ako as you know as a spectator, Yeah. as a reporter. Kasi may mga nakita kong post na pinakilala niya yun sa Legaspi family at ikaw lang yung wala doon. Yeah. How do you feel about that? I don't know, Nelson, pero actually parang parang nasabi ko na lahat kasi, Nelson, about Ayn Rand, kung ano yung relationship namin, kung ano Ayn Rand, yun yung tawag mo sa kanya. Yun Yeah, yung Ayn pangalan Rand. niya. Oo. Yeah. But I want to take this time na lang, Nelson, pasalamatan yung mga taong nagmahal sa kanya, tumulong sa kanya, nakaintindi sa akin. Yun na lang siguro, no? So, nabanggit ko na-receive akong interviews na si Dennis, yan gusto kong pasalamatan yan dahil inalagaan niya at minahal si Ayn Rand, parang sarili niyang anak. And I appreciate that. So, kay Dennis, basta lakasan mo lang yung loob mo, gawin mo kung ano yung tingin mong tama at huwag kang makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Pag alam mong tama, pare, bro, gawin mo yan, makakabuti sa yan. It will give you peace in your mind, in your soul. Kay Gretchen naman, like I said, si Gretchen, mahal ko yan. You know? So Gretchen, I love you and always take care of yourself. Malaking ano yan, sobrang bilib ako dyan. Isa yan sa nagtanggol sa akin. And I was surprised talaga. Nakausap na ba kayo ni Dennis? Dennis Padilla to Oo, not yet. Pero kung if one day magkakausap kami, I'm sure magiging magandang usapan yun. Kasi I think isa ako sa mga taong talagang makaka-relate sa pinagdadaanan niya. Halos may hawig eh. Yeah. So ako, naiintindihan ko si Dennis. Nagsusupport ako dyan kay Dennis. Nakita ko yung mabuti siyang ama eh. Nakikita ko yan, mabuti siyang tao. Si Gretchen, nagkausap na ba kayo? Matagal nang hindi. Pero ang pag nagkakausap kami ni Gretchen, kahit matagal na kami hindi nagkita, hindi nag-usap, pero once na mag-usap kami, parang kailan lang nag-usap kami. Yung gano'n, parang alam mo, talagang swak kami niyan eh. Ni Gretchen. She's a lovely person. Mabait si Gretchen. Nabanggit mo kanina si Dennis na may pagkakahawig. Yung naging pinagdaanan mo, pinagdaanan ninyong dalawa. Nung of course, I'm sure nababasa mo rin online yung mga naibato sa kanya at saka yung napagdaanan niya recently. Nakarelate ka ba doon sa mga nangyayari sa kanya? Nag-iisip ako. Parang iniisip ko bakit may ganyan. Bakit may mga ganyang pangyayari sa buhay. Yun ang nararamdaman ko because nakikita ko mahal naman talaga ni Dennis yung mga anak. And then, bakit may ganyan? Bakit may issue? And I feel sorry for Dennis eh. Ayun, naaawa ko eh. Kasi sa lahat ng ayoko, Nelson, pag nakikita ko yung isang tao na merong magandang
kalooban. Magandang intention. Magandang intention, pero hindi nabibigay sa kanya yung gusto niyang mangyari. Masakit din kumbaga masakit sa mata ko. Hindi ko maano. Hindi ko rin maano. Nararamdaman ko yung sakit o yung na-experience yung tao na yon. Sana nga, one of these days, mag-cruise ang landas din ng dalawa ni Dennis, no? Oo. Nagsama kami sa movie niyan eh. Blue Jeans Gang ni Dennis eh. Oo, pero wala pa naman kasi yun. wala pa yung pinagdaanan nyo. Yeah. Oo. Matagal na yun, yeah. Oo.